Welcome back sa Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Doc Suzy Coherman ng Makati Medical Center at pinag-uusapan natin ang fatty liver at cirrhosis. Ngayon, Doc Suzy, gusto namin itanong sa iyo, paano ba nadedetect ang fatty liver? Blood test ba o ultrasound? Okay, magandang tanong yan, no, Michelle. So, both blood test and ultrasound can help detect fatty liver. So, paminsan, may iba, ultrasound lang ang ni-request, nakita may fatty liver. So, that's one way. But sometimes, the ultrasound pwedeng normal, pero on blood test, namamaga pala yung liver nila, yung SGPT, SGOT, pwedeng mataas. And there's also what we call a liver fibroscan or a transient elastography. It's like a special ultrasound siya na yun one of the things that we can also request to confirm fatty liver. Okay. Pag blood test, Doc, ano yung kailangan, di ba nire-request to ng doktor? Ano yung dapat i-request ng doktor para malaman kung may problema sa kidney? Specifically, fatty liver disease. So usually, nang nire-request natin para ma-check yung atay would be yung SGPT, SGOT. Kasi kadalasan, mga pasyente may fatty liver, pwedeng namamaga yung mga atay nila. That's why if the AST or SGPT, ALT, SGPT or AST, SGOT is mataas, then nag-work up kami for causes and paminsan, yun nga, fatty liver, yung mga nakikita namin doon. So, may mga other tests like an ultrasound that we also request. And pag-confirm, we also do a liver fibroscan, which will help check, no, gaano ba kagrabe yung taba. Kasi meron yung fatty liver, pero gaano ba kagrabe yung taba mo doon sa atay. So, makikita natin yan with the liver fibroscan. Okay. Ano po ba yung size ng liver, Doc? Tapos, ano yung nakikita nyo sa scan that would indicate that may fatty liver or may mga taba na surrounding the liver? So, usually, dapat talaga may fat sa atay, pero dapat less than 5%. But in patients who have fatty liver, on ultrasound, medyo mas bright yung atay nila than the normal because of the excessive fat, no, accumulation surrounding the liver. Especially if the patient has severe fatty liver. When we say severe, majority of the liver is covered in fat. Very bright na siya talaga when they compare it to the kidney sa ultrasound. And then there are some patients, aside from the liver becoming bright, no, or matingkad because of the fat content, sometimes malaki din yung size ng atay ng ibang mga pasyente. So, more than mga 14 cm, 15, 16, 17 cm or more, yun, mas malaki yung atay nila. Tapos matingkad pa, yun. Those are really the signs that you are having a fatty liver disease. Ang normal size in centimeter, Doc, ilan ba yung normal But size ng liver? mga less than 14 cms dapat. Less than 14. Tapos ang kulay niya, Doc? It should be dark brown in color, but with fatty liver, the liver becomes more echogenic, more brighter than the normal because of the fat. So yun, we see that on ultrasound, then the radiologists usually, they note it there, and then yun nga, no, they sign it as fatty liver. And then yun nga, nako-correlate din natin paminsan, most of those patients na merong ganong findings sa ultrasound, paminsan when we do a blood test, yun nga, ang taas na lang ng liver enzymes niya. Sometimes yun din, matataas ang mga cholesterol din nila. So, cholesterol, taba, no? Mataas ang taba nila dun sa blood, tapos mataas din ang taba nila dun sa liver. So, talagang yun, nako-correlate din talaga namin. May mga stages po ba ang fatty liver? So, with fatty liver, yes, there are stages or what we call the progression of fatty liver disease. So, from a normal liver, we should have a less than 5% fat. If there's accumulation of fat over time through diet, lifestyle, pwedeng nagkakaroon sila ng fatty liver disease, pero early pa. Mild pa lang. But through the years or months, especially, yun nga, silent, no? So, yung iba hindi naman nagpapa-check up. So, hindi nila alam, meron sila, they eat, continuously eating oily, fried, or matatamis, wala silang exercise. Later on, in time, the liver majority of the liver has fat. Later on, lumalaki, nagpepeklat na yung atay. They have what we call a liver fibrosis. So when we say liver fibrosis, there's already some scarring or pagpepeklat na nagsisimula na. Wala pa rin symptom paminsan, yung iba hindi pa rin nila paminsan na-check, no? Kasi yung iba nag-aantay ng sintomas bago sila pupunta sa doktor. So yung iba, from fibrosis, they develop to what we call a liver cirrhosis.
And yun, paminsan doon sila may symptoms, yun nga yung I mentioned earlier, nangingilaw sila, sometimes lumalaki yung mga tiyan, may episode na disoriented, nagtutulog-tulog, they come to us, yun, yung pala medyo end-stage liver disease. So, dahan-dahan naman nagpo-progress ang fatty liver. Hindi naman siya overnight na from a fatty liver, automatically magkakapeklat. Taon din naman ang tinatakbo niya. So, Dok, kailan nauuwi mula sa fatty liver? Kailan nauuwi sa cirrhosis yung kondisyon? So usually yun nga no, fatty liver, it's a silent disease. So most of the patients who have fatty liver, baka matagal na rin silang may fatty liver, hindi lang nila alam or dun lang nila nalaman at that point, no, but they could be having it previously and kasi nga silent siya talaga. But normally it takes years, like at least mga 10 years from a fatty liver before the liver really becomes fibrotic or leads to liver cirrhosis. Hindi naman po siya overnight. So yung mga pasyente na sometimes we see them that they have liver cirrhosis, most probably those are the patients na baka matagal na may mga taba, for example, in the liver, di lang nila alam and by the time they diagnose, medyo late na but they could have fatty liver years prior. Kung nakarating na tayo dun sa cirrhosis o kaya sa fatty liver, pwede po bang ma-reverse? Pwede bang maging 5% ulit yung fat dun sa liver? So yes, no, fatty liver is reversible naman. So as long as early detection, maagapan with diet and lifestyle, and also, yun nga, no, a regular follow-up with your doctor, then monitor namin, there are some patients, especially if it's just an early liver cirrhosis or early na liver fibrosis, later on, pwede pa namang naibabalik sa normal latay. But then there are some patients na medyo late na sila na-diagnose or late na sila nakita sa clinic, na talagang medyo end-stage liver disease, no? Yung liver cirrhosis nila is what we call a decompensated liver cirrhosis. Ito yung mga pasyenteng nangingilaw, naglalakihan ng tiyan, may mga tubig, sometimes nagtutulog-tulog na, they have the complications of liver cirrhosis, yung mga encephalopathy. These are the patients na paminsan ang hirap na nilang bumalik sa normal liver. So, if we diagnose the fatty liver early, then yes, we can reverse it pa. Ano yung mga komplikasyon ng cirrhosis, Doc, na pwedeng life-threatening na? So, may cirrhosis na early, compensated siya. So, these are the patients na okay pa yung function ng atay. Pero gumagaspang, pero by blood test, maganda pa. So, hindi pa naman life-threatening. But those that are decompensated, they have hepatic encephalopathy, nagtutulog-tulog, disorientation, they have jaundice, nangingilaw, or sometimes they vomit blood. Meron silang mga varices sa lalamunan. They have ascites or accumulation of water. And yung iba nagkakabukol pa sa atay because of fatty liver and then cirrhosis. Yun ang mga medyo life-threatening talaga. They really have the complications na. So yun ang mga parang mas bantayan sila. So, pwede siyang maging dahilan ng pagkamatay? Yes, if it's end-stage liver disease o talagang pag medyo severe na. Oo, nagkakaroon din tayo ng mga pasyente na who unfortunately, yun ang kinasasawi nila paminsan. Wow, grabe. Habang nakikinig ako kay Doc, napaisip ako, no? Kaya pala hindi dapat binabaliwala ang fatty liver. Kasi kapag pinabayaan, hindi lang pala ito simpleng taba sa atay. Pwede itong humantong sa cirrhosis at mga komplikasyon na delikado sa buhay. Pero syempre, gusto rin nating malaman kung paano ba ginagamot ang fatty liver at cirrhosis. Sa aming pagbabalik, yan ang ipapaliwanag sa atin ni Doc Suzy. At syempre, sasagutin na ni Doc ang mga pinadala niyong mga tanong. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Sagot ni Doc. Sagot ni Doc!